natin pag-usapan yung ating hydrotherapy. No, kung paano natin magagamit ang tubig para po makatulong po sa ating mga nararamdaman, especially sa mga may masasakit, may mga namamaga. So sa ating graphics, may makikita tayo dyan na ginagamit yung ating tubig. So yan, meron na, mas maganda kung warm yung tubig na yan, no? Pero isa sa mga therapy yan, kasi nga nakakapag-improve na ating blood circulation. Yan yung sa ating fitness, no, ginagawa rin po yan. Pero isa po natin na pwede pong gamitin ngayon sa ating tubig, especially kung meron siya ng jacuzzi, maganda rin po yan for stimulation. Pero pag-uusapan po natin ngayon are yung mga pains po sa ating katawan, no? Especially po sa ating shoulder, sa ating po lower back. So kung ano ba yung maitutulong po ng tubig? Kasi hindi naman po maganda na on the spot, iinom po tayo ng mga painkillers. So pwede naman po, meron tayong pwedeng gawin sa bahay po na nakakatulong. So ang gagawin po natin na isa rin pong klase po sa tubig na paggamit is yung ating pong hot compress. Okay? Ang hot compress po, syempre gagamitan po natin yan ng hot pack. Kasi ating rubber bag. Kasi po ang ano po natin dito is dapat makuha lang po natin yung init. So say for example, si Doc Joseph ay nakakaranas ng shoulder pain. Sample lang natin to ha. Ng pain dito sa kanyang balikat. Kasi alam niyo po ba, ano yun Doc? Ano Doc? Wala. Alam niyo po na pain po ay dahil po yan sa ating spasms. No? Pag nagkaroon tayo ng spasms, nagkakaroon ng pagtigas ng ugat, ng ating muscles, nagkakaroon ng constriction ng ugat, so hindi po maganda yung ating blood circulation. So ang purpose natin dito is to open o kaya paganda yung ating blood circulation para magkaroon ng dilation. So ang gagawin natin, mag-apply tayo ng heat. So dapat magkaroon ng init. Pero kasi iba kasi Doc, ginagamit is towel. So towel na ginagamit. Ang ginagawa tuloy is piga, napapaso, tapos ilalagay, and then yung tubig naman nandun nakadikit sa balat. So mas maganda po is yung init lang kukunin natin dun sa ating gagawing procedure. So mas maganda may rubber bag ang gagamitin natin. So lagyan na ng mainit and then nabalutin na manipis na towel para at least hindi po nakakapaso. And then for 30 minutes, i-stay nyo po dun sa area na masakit. Kasi marami po tayong mga chronic na mga shoulder pains. So para po sa inyong treatment na pwedeng gawin sa bahay po na makakatulong, pwede po yung hot compress po natin. 30 minutes, and then dapat po pagpawisan yung area. After na pagpawisan, punasan yung pawis, then lagyan po ng konting oil. And then you can do a bit of massage. Okay. Using the heel of the palm. Pwede lagay ito, Harris, yung mga stiff neck, no? Yes. Or, So, ewan ko rin, MPS Yes. Ken, no? May facial pain syndrome natin. Pwede rin po yun. Hindi lang yun kahit sa mga babae nagkakaroon ng dysmenorrhea nga, di ba? Ginagawa nila, nilalagay din nila yung hot compress natin. Hypogastric area. So, Pero ganun po. ang massage, Doc Harris, pataas ba siya o kailangan papunta dun sa kilikili arm? Walang Diba? Kasi yun yung... yung sa circulation natin. But then also, depende rin yan sa condition ng tao. Kung hypertensive naman siya, well, dapat may stroke naman din tayo nagagamitin, which is going down. Okay. Going down. Para at least yung blood circulation is hindi naman ganun kabilis. Hindi umakyat sa... Hindi umakyat. Pero naman, kunwari po sa bahay, wala kayong rubber bag, anong pwede po natin gamitin? Kasi hindi nga recommended na towel, piga-piga lang, no? Kung meron po kayong mga bote, yung lapad, yun. Yung mga lapad na po, bote. Ilalagay ko na lang ko dati. Sa tindahan na. Alam mo, Lalagyan ng pwede rin, no, Harris? Hindi ito joke, ha? Nakita ko to. Mga serving spoon, yung, di ba kasi spoon no, ang ginamit mo sa matay? Hindi to joke, hindi kita inaasar, ha? Yung mga serving spoon na pangkanin yung malalaki, iniinit nila yan, i-dip sa warm water, tapos pinipress sa, kunyari ganon. Sa area. Sa area. Nakita ko yun. Sa mga localized pain, na yun. Pero kasi na maganda rin kasi dito, pag nagkakaroon tayo ng spasms, alam niyo po ba what causes the spasms, mga kasambay, is the lactic acid. So lactic acid is the end product of muscle activity, which is the more we move, the more we work, the more we produce lactic acid. Kaya nga, Doc, sa mga gym, laging part of the amenities nila is yung ating steam bath and sauna bath. Kasi after they work out, they need to sweat it out para hindi magkakaroon ng accumulation. So, through perspiration pala, in the presence of heat, naglalabas din tayo ng lactic acid. Tapos sabihin, Doc, nagwawalis kami sa labas, mainit, tapos pinagpapawisan kami. No, it's not. Kasi you're burning the calories, kaya ka nagkakaroon ng pawis. So, iba pa rin yung ating hot compress. Ito rin, Harris, sorry
Diba, Bong, minsan sinasabi niya, when you wake up, I don't know, Harris, if you ano, sabi niya, you have to take, yung bath mo kailan lukewarm. Para prevention of heart attack or stroke or whatever, no? May ano ba yun? Sabi mo, lukewarm. Siyempre, mga tao sa bahay walang ano. How do we know by touch which is acceptable na temperature? Kasi masama ang hot ng todo, di ba? So, paano mo malalaman ano yung acceptable just by touching? Siguro ano, itetest mo kung ano yung... May nalaman ako May nun, Doc. testing yun eh, di ba? Ito daw, yung siko. Ganun. Ano mo daw kung kaya ng siko mo kasi ito daw sensitive daw to when comes sa init. Ito ang pinaka-sensitive part sa body. So, ito ang itatapat sa... Doon sa tubig na Sa tubig. lukewarm siya. Itong siko natin. So, kung kaya, kung medyo warm lang at di ka napaso, yun. Pwede. Pero yung catch dito, Doc, at saka Diego, is pag nag-warm water bath kayo, make sure na yung last rinse ninyo is tap water or medyo cool ng konti Yes, to close the pores of the skin. Kasi Dilate nag-open muna siya during Yes. sa lukewarm eh, no? Mag-dilate muna Pero tapos syempre, constrict. no, if you put warm water sa bath, papasok ka kasi nagte-temp ang water eh. So bababa ang water sa temperature mo. So hindi na siya warm. So dapat a tad close to hot water. Yes. Tapos maghintay ka 5 minutes. Pagpasok mo, bababa siya to warm, di ba? Ganon siya eh. Yes, pwede man din. Ah. Basta dapat i-close nyo po yung pores para naman paglabas nyo sa room ninyo o sa CR ninyo, is hindi kayo biglang pasukin ng lamig. Kaya minsan yung iba, parang nahilo sila after na maligo ng warm water. Hiningal. Kasi nag-improve ka ng blood circulation mo, sinayaan mo, biglang, yun nga, yung lamig sa sudden change of temperature. Sinayarba ko. Okay, so yun po yung mga gamit po na ating tubig para po sa ating healthy lifestyle. Kung may pain po kayo, well, you can do is you can apply hot compress para ma-relieve po kayo. And if not, siguro, kung hindi pantanggal talaga yung pain, then you can ask your doctor kung anong pwede nilang ma-recommend na pwede pong i-take, again, to alleviate the pain. So that's our healthy lifestyle for today.